Magandang umaga po sa inyong lahat. Ako nga po pala si Binibining Angela Moralde, isang mag-aaral sa Cebu Normal University, Midorian Campus. Sa video po ito, aking ipapakita kung ano ang mga preparasyon na aking ginawa sa paggawa ng aking mga instructional materials para sa aking paparating na video demo sa Filipino. Magandang umaga mga bata! Sa araw na ito, may bago tayong paksang tatalakayin. Ngunit bago muna tayo magpatuloy sa ating aralin, sa araw na ito, may inihanda akong kwento na para lang sa inyo. Ang kwentong ito ay hango sa isang tao na pinagkatiwalaan ng kanyang amo, ngunit hindi niya nagawa ang kanyang tungkulin. Ano kaya ang mararamdaman ng kanyang amo? Pagkatapos ng kwento, ay tatanungin ko kayo kung ano ang inyong mga naintindihan base sa aking binasa. Ngayon, handa na ba kayo? Magaling! Ngayon, bigyan niyo ako ng isang bagsak kung gusto niyo magsimula na ako. Magaling! Ngayon, magsisimula na tayo. Pamagat ng ating kwento ay Ang Tusong Katiwala. Lucas 16 by Philippine Bible Society. Nagsalita uli si Jesus sa kanyang mga alagad. May taong mayaman na may isang katiwala. May nagsumbong sa kanyang nilulustay nito ang kanyang ari-arian. Kaya't ipinatawag niya ang katiwala at tinanong, "Ano ba itong naririnig ko tungkol sa iyo? Ihanda mo ang ulat ng iyong pangangasiwa sapagkat tatanggalin na kita sa iyong tungkulin." Sinabi ng katiwala sa kanyang sarili,
Ano ang gagawin ko? Aalisin na ako ng aking amo sa pangangasiwa. Hindi ko kayang magbungkal ng lupa. Nahihiya naman akong magpalimos. Alam ko na ang aking gagawin. Maaalis man ako sa pangangasiwa ay may tatanggap naman sa akin sa kanilang tahanan. Isa-isa niyang tinawag ang mga may utang sa kanyang amo. Tinanong niya ang una, "Magkano ang utang mo sa aking amo?" Sumagot ito, 100 tapayang langis po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang. Dali, maupot ka't palitan mo, gawin mong 50, sabi ng katiwala. At tinanong naman niya ang isa, "Ikaw, gaano ang utang mo?" Sumagot ito, 100 kabang trigo po. Heto ang kasulatan ng iyong pagkakautang, sabi niya. Isulat mo, 80. Pinuri ng amo ang tusong katiwala dahil sa katalinuhang ipinamalas nito, sapagkat ang mga makasanliputan ay mas mahusay gumawa ng paraan kaysa mga makadiyos sa paggamit ng mga bagay sa mundong ito. At nagpatuloy si Jesus sa pagsasalita, "Kaya't sinabi ko sa inyo, gamitin ninyo ang kayamanan ng mundong ito sa paggawa ng mabuti sa inyong mga kapwa, upang kung maubos na iyon ay tanggapin naman kayo ng tahanang walang hanggan. Ang pagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay makapagkakatiwalaan din sa malaking bagay. Ang mandaraya sa maliit na bagay ay mandaraya rin sa malaking bagay. Kaya, kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa mga kayamanan ng mundong ito, sino ang magtitiwala sa inyo ng tunay sa kayamanan? At kung hindi kayo mapagkakatiwalaan sa kayamanan ng iba, sino ang magbibigay sa inyo ng talagang para sa inyo?" Walang aliping maaaring maglingkod ng sabay sa dalawang Panginoon, sapagkat kamumuhian niya ang isa't at iibigin niya ang ikalawa. Paglingkuran ng tapat ang isa at hahamakin ang ikalawa. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sapagkat sakim sila sa salapi. Hindi kayo maaaring maglingkod ng sabay sa Diyos at sa kayamanan. Nang marinig ito ng mga Pariseo, kinutya nila si Jesus sapagkat sakim sila sa salapi. Kaya't sinabi niya sa kanila, "Nagpapanggap kayong matuwid sa harap ng mga tao, ngunit alam ng Diyos ang nilalaman ng inyong mga puso, sapagkat ang itinuturing na mahalaga ng mga tao ay kasuklam-suklam sa paningin ng Diyos." At doon nagtatapos ang ating kwento. Ano nga uli ang pamagat ng ating kwento? Magaling! Ang pamagat ng ating kwento ay ang tusong katiwala. Ngayon, gusto kong sagutan ninyo ang aking mga ginawang mga tanong. Kung ikaw ang may-ari ng negosyo, kukunin mo ba ang ganitong uri ng katiwala para sa iyong negosyo? Magaling! At ikalawang tanong, kung ikaw ang amo, ano ang iyong gagawin kung mabalitaan mong nalulugi ang iyong negosyo dahil sa paglustay ng iyong katiwala? Tama, magaling! At ikalawang tanong, sa iyong palagay, ano ang pangunahing mensahe ng kwento? Tama, ang pangunahing mensahe sa ating kwento ay dapat kang mapagkatiwalaan sa maliit o malaking bagay. At ang panghuli ay ang ano ang nais patunayan ng katiwala nang bawasan niya ang utang ng mga taong may obligasyon sa kanyang amo? Galing! Bigyan natin ang ating mga sarili ng 5 bagsak.
1, 2, 3, 4, 5. Kakanta naman tayo. Alam niyo ba ang kantang Jesus sa Krus? Sino sa inyo ang nakapanood ng Superbook? Ayos, magaling. Alam niyo ba kung ano ang kanta ng Superbook? Okay, ngayon tayo ay kakanta. Jesus sa krus, ika'y namatay, nabuhay muli para mundo'y iligtas. Kasalanan ko ay patawarin mo, maging Panginoon, kaibigan ko. Tulungan mong magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo. Tulungan mong magsimula muli, buhay ko'y alay sa'yo, alay sa'yo. Ngayon, sa inyong palagay, ano kaya ang ating paksang tatalakayin sa araw na ito? Base sa kwentong aking binasa o ating binasa kanina at sa kantang ating kinanta kanina, ano ang inyong naiisip na paksang ating tatalakayin sa araw na ito? Magaling! Ang paksang ating tatalakayin sa araw na ito ay ang... Ano nga uli yun? Ay ang... Tama! Ang parabula. Tama, parabula. Sa inyong palagay, ano kaya ang parabula? Base sa kwento at kanta na ating kinanta at binasa kanina, ano kaya ang parabula? Ano nga uli yun? Tama, ito ay hango sa Biblia. Na? Tama na ang karakter ay ang ating Panginoon o ang mga tauhan sa Biblia. Sa tingin niyo, may mensahe kayang ipinahatid ang kwentong ating binasa kanina? Tama! Ano nga uli yun? Tama, kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, hindi ka rin mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ngayon, malalaman natin kung ano nga ba ang parabola. Ang parabola di ay ang parabola ay isang uri ng panitikan na naglalaman ng isang kwento na may aral o mensaheng moral. Hango ito sa Biblia. Tama kayo kanina. Hango ito sa Biblia at may aral o mensaheng moral. Ano nga uli yung aral o mensaheng ipinahayag ng kwento kanina? Magaling. Ano nga uli yon? Kung hindi ka mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay, hindi ka rin mapagkakatiwalaan sa malaking bagay. Ang parabola di ay isa siyang panitikan na naglalaman ng isang kwento, tulad na lang ng kanina, na may aral at mensahe, moral at hango sa Biblia. Ang parabola ay may elemento. Alam niyo ba yon? Na may elemento ang parabola? Kanina, ang kwentong ating binasa ay isang parabola. Ano nga uli ang pamagat ng ating kwento kanina? Tama, ang tusong katiwala. Ang parabola din ay maikling salaysay na nagtuturo na kinakilalang pamantayang moral na karaniwang batayan ng mga kwento ay nasa banal na kasulatan. Realistiko ang banghay at ang mga tauhan ay tao. Ang mga parabola ay may tonong mapagmungkahi
at maaaring may sangkap ng misteryo. Sinabi dito na ang mga tauhan ay tao. Sa inyong naiisip, ano ang kaibahan ng parabola at pabula? Kung ang parabola ay may mga tauhang tao, ang pabula naman ay mga hayop. Ang parabola ay mga tao, tunay na tao, at ang pabula ay ang mga hayop. Ngayon, dako tayo sa elemento ng parabola. Parabola. May mga elemento ang parabola. Una, pakibasa. Magaling. Tauhan. Hindi mabubuo ang isang kwento kung wala ang tauhan. Kaya, may elemento ang parabola na tauhan. Ikalawa, tagpuan. Ano sa palagay ninyo ang tagpuan? Magaling. Kung saan ginanap ang kwento. Sunod ay ang banghay. Ano nga uli ang banghay? Tama, ang pagkasunod-sunod ng pangyayari. Sa kwentong ating binasa, may pagkasunod-sunod ba na pangyayari? Magaling, meron. Meron din bang tauhan? Sino ang mga tauhan ng ating kwento kanina? Ang tusong katiwala at ang amo at ang mga nangungutang sa kanyang amo, di ba? Alright. Sunod ay ang aral. Ano nga uli ang aral ng ating kwento kanina? O ang mensaheng moral na ipinahatid ng kwento? Magaling! Ano nga uli ang mensahe ng ating kwento? Tama! Ang hindi mapagkakatiwalaan sa maliit na bagay ay hindi rin makapagtitiwalaan sa malaking bagay. Ngayon, balikan natin ang mga elemento ng parabola. Una ay ang tauhan, ang mga karakter sa kwento. Pangalawa ay ang tagpuan, kung saan ginanap ang kwento. Pangatlo ay ang banghay, ang pagkasunod-sunod ng pangyayari. At pang-apat o ang panghuli ay ang aral o ang mensaheng moral na ipinahatid ng kwentong parabola. Ngayon, balikan natin kung ano nga ba ang parabola, bago ko kayo bigyan ng pasulit. Ano nga ba uli ang parabola? Ang parabola ay isang uri ng panitikan na naglalaman ng isang kwento na may aral o mensaheng moral. May 4 na elemento ang parabola. Ano nga uli yon? Tauhan, tagpuan, kung saan, magaling. Katlo, banghay, ang pagkasunod-sunod ng pangyayari, at pang-4 ay ang aral o ang mensaheng moral ng isang kwento. Ngayong alam nyo na kung ano ang parabola, magbibigay ako ng pasulit kung naintindihan nyo ba talaga ang ating paksang tinalakay sa araw na ito. Pero bago ang lahat, may inihanda akong laro na para sa inyo. Dito, masusukat natin ang inyong talino sa pagpili ng mga kapares. Hindi kapares na kailangan mong pumili ng pares, ha? May ginawa ako ditong activity o sasabihin na lang natin na isa itong laro na may pamagat na piliin mo kapares ko.
Ano kaya ito? Ihanay ang column E sa column B. Ang column E ay may mga larawan na nagpapakita ng mga litrato ng mga storya na parabola o mga kwentong parabola. At ang hanay B ay may ito yung mga kanang paksa o mga title ng mga parabola na nandito sa hanay A. Ang gusto ko ngayon ay ihanay ninyo ang column E sa column B. Kaya dapat piliin nyo ang tamang kapares nitong mga parabola na nasa column E na ang kanilang cover page at dito ay ang kanilang mga paksa. Bibigyan ko kayo ng 5 minuto sa pag-iisip kung ano dito ang tamang sagot sa bawat litrato na nandito. Ayos na po ba? Nakikinig po ba ang lahat? Bigyan niyo ako ng isang bagsak kung tapos na. Yun, magaling. Sa unang litrato, ano kaya sa palagay ninyo ang kanyang paksa? Magaling. Ang mabuting Samaritano. Bakit kaya ang mabuting Samaritano ang inyong naiisip? Magaling dahil pinainom niya ang isang tao. Tama. Pangalawang litrato. Tama ang nawawalang tupa dahil madali lamang ito dahil may isang tupa na nagtatago sa isang kuweba. Panghuli. Tama ang alibughang anak. Bakit nyo naisip na ang alibughang anak ito? Magaling dahil may isang ama na gusto niyang yakapin ang kanyang anak. Alam niyo ba ang storya ng alibughang anak? Ang anak kasi dito ay gusto niyang angkinin ang lahat ng ari-arian ng kanyang ama, ngunit may iba siyang mga kapatid kaya pinaghati-hati ng ama. Ngunit, umalis siya at kusa din bumalik sa kanyang ama. Kung gusto niyong marinig ang kwento na yan, inaanyayahan ko kayo na manood o basahin ang kwentong Ang Alibughang Anak. At yun lamang po mga bata, dito nagtatapos ang ating klase sa araw na ito. Magandang umaga at paalam.